Bakit nga ba mas malakas itong si Boruto kaysa kay Naruto nung sila ay bata pa lamang? Kung atin ngang nasubaybayan, ito nga si Boruto ay laging tapuan sa kanilang klase, habang ito namang si Naruto ay laging kulelat sa kanilang klase. Bagaman ganun nga, ay pareho naman natin silang makikitaan na grabing determinasyon. Ngunit, alam nga din natin na itong si Boruto ay mas maraming nagagamit na element release, habang si Naruto naman ay nakakagamit lamang ng wind release. Bagaman sila ay parehong determinado, makikita naman natin sila ng pagkakaiba. Si Boruto nga ay makikita natin na madali nga itong natututo agad ng iba't ibang mga jutsu, habang si Naruto naman ay inaabot ng pagkakatagal. At hindi ba't nakakapagtaka sapagkat alam din nga natin itong si Naruto ay mas maraming chakra reserve dito kay Boruto. Ngunit dito siya natatalo ni Boruto. Isang bagay, ito ang pagiging genius at pagiging mas maparaan na itong si Boruto. At kung makikita nga natin na sa paggamit nga ng Rasengan ay bata pa lamang ay mas marami nang nagawang iba't ibang klaseng Rasengan itong si Boruto. Habang si Naruto naman ay patuloy lamang niyang inaral at minester ang Rasengan. At sa pagiging espesyal naman, ay alam nga natin na itong si Boruto at si Naruto ay may kakaibang bagay. Ito nga ang pagkakaroon ni Boruto ng Jogan at pagiging isang vessel ng isang Otsutsuki. Habang si Naruto naman ay Jinchuriki na itong si Kurama. Ngunit, ano nga ba ang pagkakaiba ng base style, fighting style netong si Boruto at Naruto? Kung matatandaan nga natin, itong si Boruto ay umaasa sa liksi at bilis niya, habang ito namang si Naruto ay umaasa sa kanyang tibay at lakas. Sapagkat kung matatandaan nga naman natin, itong si Boruto ay wala namang healing ability, kaya maaari nga siyang mas mag-ingat kumpara dito kay Naruto. Kaya naman, magkaiba nga sila ng mindset ni Boruto. Itong si Boruto ay mas nag-iingat at talagang ginagamitan ng kanyang isip upang makaiwas sa mga pinsala sa pakikipaglaban. Kaya naman, itong si Naruto ay hindi takot sa pakikipagsagupan sapagkat meron nga siyang healing ability. Bukod pa doon, si Boruto ay mapili din sa kanyang mga atake sapagkat konti lamang ang kanyang chakra reserve kumpara kay Naruto. Kaya, mapapansin nga natin na mas nagiging dehado itong si Boruto kapag nga naman nawawalan siya ng kanyang chakra. Habang si Naruto naman ay ginagamit niya upang i-take advantage ang kanyang mga kalaban sapagkat kung makikita nga natin na ang ibang kalaban ni Naruto ay natatalo niya sapagkat nawawalan na ito ng mga chakra. O di kaya naman ay nalulugi kay Naruto sapagkat sa dami niyang chakra. Bukod pa nga doon, dahil nga sa mas maraming chakra itong si Naruto ay mas maraming beses din niyang nagagamit ang kanyang technique. Kumpara naman dito kay Boruto ay mas nag-iisip nga itong si Boruto ng kanyang estratehiya kung paano nga naman niya i-one-shot ang kanyang kalaban. Ngunit pag-usapan naman natin ang pagiging Jinchuriki ni Naruto. Bilang isang Jinchuriki, ang pagiging Jinchuriki ni Naruto ay beneficial talaga para sa kanya. At bukod nga sa healing ability ay nagkakaroon din siya ng mga tail beast transformation. At gamit ito, minsan nga ay naipapanalo niya ang mga laban na kung saan ay dapat ay matatalo na nga siya. At dahil nga doon ay mas napapadalas ang mga paggamit ni Naruto sa mga kakayahang ito. Dahil nga din dito ang ilan sa mga pangarap at mitihin niya ay napagtatagumpayan niya. Gayon din, napaprotektahan din niya ang mga taong gusto niya protektahan. Ngunit sa kabilangan nito ay grabe din ang kanyang mga pinagdaanan. Alam natin na ang halimaw nga sa loob ng katawan ni Naruto o ang kanyang tail beast ay hindi nga niya kasundo nung bata pa lamang siya. At ang tail beast nga na ito ay gustong-gusto nga angkinin ang katawan ni Naruto at kontrolin si Naruto. Sapagkat kung matatandaan nga natin na ang halimaw na nasa loob ng katawan ni Naruto ay galit niya sa mga tao. Kaya naman kung minsan kapag nakokontrol nga si Naruto ng halimaw niya sa katawan ay nasasaktan nga ni Naruto ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya naman dahil nga dito ay kung minsan ay mas pinipili na lamang ni Naruto na makipaglaban hindi gamit ang kapangyarihan ng halimaw sa kanyang katawan. At ngayon nga guys, ipag-usapan nga natin ang pagiging Otsutsuki nitong si Boruto. Tulad din Naruto na may nagte-take over din sa katawan niya, itong si Boruto ay meron din. At ito nga ay walang iba kundi si Momoshiki na isang Otsutsuki. Ngayon, pag-usapan naman natin kapag ina-activate ni Boruto ang kanyang Karmasil. Gamit ang pag-activate nito ay nagagawa din niyang makopya ang mga kapangyarihan ni Momoshiki na nasa loob ng kanyang katawan. At ang ilan nga sa mga ito ay superhuman speed, superhuman agility, superhuman strength, at kakayahang lumipad ni Boruto. At ang isa pang matindi ay kakayahan ni Boruto na mag-absorb ng mga chakra. Kaya naman pag inatake si Boruto ng chakra base attack ay naibabalik nga lang din niya ito sa mga kalaban. Bukod pa nga doon ang isang malupit ay nagagawa rin ni Boruto na makapag-travel. At ang gamit nga niyang jutsu upang gawin ito ay ang tinatawag na space-time jutsu. Isang jutsu na normal lamang sa pagiging isang Otsutsuki. Ngunit tulad nga ni Naruto na kapag natitake over nga siya nitong si Momoshiki ay nagagawa din siya nitong kontrolin at nagagawa rin ni Momoshiki ang bagay na ayaw nitong si Boruto. Kaya naman hindi nga ganun kalayo nga ang pagkakalayo nitong si Boruto at Kurama sa pinagdaraanan nila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang potensya ni Naruto at Boruto. Simulan muna natin dito kay Naruto. Sa kasalukuyan nga ay natapos na ang palabas ni Naruto na Naruto Shippuden. At alam na din natin ang kinahinatnan ni Naruto ngayon sa kasalukuyan. Dito nga din ang mga pinapangarap niya ay natupad na.
tulad na nga ng pagiging isang Hokage o leader ng kanilang bansa. At sa mga huling laban ni Naruto ay makikita nga natin ang grabe na in-improve ng lakas niya mula noong pagkabata niya. Na dito nga na ang dati niyang kaaway na si Kurama ay naging kaibigan ni Nia sa uli. Kaya naman guys, nagkaroon na nga si Naruto ng access sa lahat ng kapangyarihan nitong si Kurama. Bukod pa nga doon ay nagkaroon nga rin itong si Naruto ng iba pang kapangyarihan tulad na nga lang ng Sage Mode. Gamit nga ang Sage Mode, na-enhance nga ni Naruto ang kanyang bilis at ang kanyang lakas at ang kanyang pandama. Gamit nga ang Sage Mode, nagkakaroon nga si Naruto ng access sa paggamit ng mga Sage Art Jutsu. At bukod pa nga nun, sa paglipas nga ng mga panahon ay mas na din itong si Naruto ang kanyang Rasengan. Dito nga ay mas na-enhance ni Naruto ang kanyang Rasengan at nakapag-create nga siya ng malalaking Rasengan, maliliit na Rasengan, iba't ibang klaseng element na Rasengan at iba't iba pa. At bukod pa nga dun ay kaya nga ni Naruto na sumira talaga ng isang malalaking bansa o mga bansa. Gamit-gamit niya ang bago niyang kapangyarihan na tinatawag na Tail Beast Bomb. Bukod pa nga dun, gamit ang kapangyarihan ni Kurama, nakapagsamon nga din itong si Naruto ng malalaking avatar na nakawangis nga katulad ni Kurama. At ang bagay nga na ito ay lagi rin nating nasasaksihan na ginagamit ni Naruto, lalo na nung nakipaglaban siya sa karibal niyang si Sasuke. Dito nga ay pinangtatapat nga niya ito sa susunod ni Sasuke o ang perfect susunod ni Sasuke na grabe nga din makagawa ng malalaking pinsala. Bukod pa nga dun ay kaya din ni Naruto na makapagsamon ng mga higanting palaka. Ngayon, dumako naman tayo kay Boruto at alamin kung ano nga ba ang potensya na meron siya. Muli, sa pagkakatanda nga natin, noong bata pa itong si Boruto mas malakas talaga itong kanyang ama na si Naruto. Ngunit, ang pagiging malakas nga ni Naruto ay may hangganan din. Habang tumatagal nga ang kwento ay nagkakaroon sila ng mga bagong kalaban at papalakas ang mga nakakalaban ni Naruto. At umabot pa nga sa punto kung saan nahihirapan na nga itong si Naruto na protektahan sila. Kung saan matapos nga ang huling laban ni Naruto ay ginamit nga niya ang pinakamalakas niyang teknik na tinatawag na Baryon Mode. Ito nga ang huling sandatan ni Naruto at ni Kurama. At matapos nga ng huling laban nito ni Naruto at Kurama, alam nga natin na nawala na itong si Kurama matapos ang laban. At sa kasalukuyan ngang kwento, ito nga si Naruto ay nakasil nga sa ibang dimensyon. At ang nagsil nga nito ay walang iba kundi si Kawaki upang protektahan si Naruto. Kaya naman, kinailangan nga ni Boruto maging malakas upang maibalik niya ang kanyang ama. At dahil nga din sa mga bagong kalaban nila na sadyang malalakas nga at hindi na nga kaya ng mga old generation, ay talagang nagsikap nga itong si Boruto upang palakasin ang sarili niya. Sa paglipas nga ng panahon ay nagagawa na nga makipagsabayan ni Boruto sa malalakas na kalaban at bigatin. Ang mga kalaban nga niya ay halos kasing lakas na ng mga Otsutsuki. Ngunit nagagawa pa rin niya itong tapanan, kung minsan pa nga ay nagagawa rin niya itong talunin. Sa paglipas nga ng kwento ay natutunan nga rin itong si Boruto na improve pa ng higit ang kanyang Rasengan. Dito nga ay natutunan nga niya ang bagong teknik na tinatawag na Rasengan Ushihiko. At dito nga din ay nakapag-create nga siya ng bagong teknik, ang teknik na ginamit ng lolo niya at ng second Hokage. Ito nga ang Flying God Raijin. At kung babalikan nga natin, nung ganitong edad pa lamang si Naruto ay hindi naman siya gantong kalakas at napakalayo nga ng agwat na itong si Boruto sapagkat kaya nga ni Boruto na makipaglaban sa mga god level na kalaban. At kung iisipin naman nga natin na kapag naglaban nga itong si Naruto at Boruto sa gantong edad ay talagang lupaypay nga itong si Naruto. Na kahit nga isipin natin ang itapat nga natin itong adult form na Naruto dito kay Boruto ay talagang wala ring magagawa itong si Naruto sapagkat napakalayo nga ng inimprove na itong si Boruto sa paglipas ng panahon. At alam din nga natin guys na itong si Boruto ay talagang dalubhasa nga sa Kenjutsu at hindi lamang sa lakas at bilis niya natatalo si Naruto kundi sa lahat na lamang ng arsenal ay napakadami nga na meron kakayahan itong si Boruto kung ikukumpara natin dito kay Naruto. Ganun pa man, sa pagkakaroon nga ng madaming arsenal o pagkakaroon ng mga madaming abilidad ito ang si Boruto ay alam pa natin na meron pa siyang ilalakas. Yun nga ay ang kanyang Jogan. Alam nga natin na sa manga nga ay hindi pa niya ito nagagamit ng maayos o napapalabas o nakokontrol man lang sapagkat nagbe-base lamang siya sa mga bago niyang teknik o jutsu na natutunan sa paglipas ng panahon. So ayun nga dito guys makikita at nalaman nga natin kung gaano nga ba ang diferensya nitong si Boruto at Naruto sa pagiging isang ninja o sa pagiging isang talentado at sa pagiging isang mapamaraan sa pamumuhay o sa pakikipaglaban o paano nila ma-develop ang kanilang sarili.